Hindi ko akalaing mangyayari ito. Nakatayo ako sa harap ng kabaong niya, hawak ang isang bulaklak na nanginginig sa kamay ko. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko ngayon, ay wala na. Bumalik sa isip ko ang huling pag-uusap namin. Mga salitang puno ng tampo at inis. Wala man lang I love you bago siya umalis. Wala man lang yakap. At ngayon, wala na siyang pagbabalik. Pag-uwi ko mula sa libing, halos madurog ang dibdib ko sa bigat ng kalungkutan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta o anong gagawin ko. Gabi na nang mapagpasyahan kong maglakad-lakad sa gitna ng ulan. Sa sobrang lungkot at pag-iisip, hindi ko napansin ang paparating na sasakyan. Isang nakakabinging tunog ang bumalot sa paligid, kasabay ng pagdilim ng paningin ko. Pagmulat ko, hindi ko alam kung saan ako naroroon. Nakahiga ako sa gilid ng kalsada, pero iba ang paligid. Mas kaunti ang sasakyan, mas maaliwalas ang hangin, at may mga gusaling parang mas bago at hindi pa napapabayaang katulad sa kasalukuyan. Tumayo ako, naglakad, at sa hindi kalayuan may nakita akong grupo ng mga estudyanteng nakatambay sa labas ng isang maliit na karinderya. At doon, nanigas ako. Siya, si Adrian. Pero mas bata siya ngayon. Mukhang nasa high school pa lang, naka-shirt at jeans, may nakasabit na backpack sa balikat. Nakangiti habang kausap ang mga kaibigan niya. Buhay. At hindi pa niya ako kilala. Pagmulat ng mga mata ko, maliwanag na liwanag ng araw ang bumungad sa akin. Ramdam ko pa rin ang kirot sa braso mula sa aksidente kagabi, pero wala akong nakikitang ospital, nurse, o kahit sinong doktor. Sa halip, nasa isang kalsada ako na parang luma na. Mga jeep na hindi ko na nakikita sa kasalukuyan, mga tricycle na iba ang itsura, at mga tao na parabang nasa ibang panahon. Napahawak ako sa ulo ko. Anong nangyayari? Bulong ko sa sarili. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan, nagtatawanan at sa gitna nila, nakita ko siya, si Adrian. Pero hindi siya yung Adrian na huling nakita ko bago ang aksidente. Walang sugat, walang lungkot sa mata. Parang mas bata, mas buhay na buhay. Impossible! Mahinang sambit ko. Napansin niya akong nakatayo sa gilid ng kalsada, para bang naligaw. Lumapit siya, dala ang ngiting sobrang pamilyar sa akin. Miss, ayos ka lang? Para kang nawawala. Hindi ako makasagot agad. Gusto kong sabihin ang pangalan niya pero natatakot ako. Paano kung hindi niya ako kilala? Ah, oo, okay lang. Nadapa lang ako kanina. Ngumiti siya. Sige, ingat ka ha. At tumalikod na siya. Parang tinusok ang puso ko. Lahat ng alaala namin sa hinaharap ay naglalaro sa isip ko. Pero sa mga mata niya ngayon, ako ay isang estranghero lang. Pagkatapos ng engkwentro namin ni Adrian, naglakad ako papunta sa kanto para maghanap ng masisilungan. Hindi ko alam kung bakit parang wala akong kilalang lugar sa paligid. Kahit yung convenience store na dapat nasa kabilang kalye, wala. Puro sari-sari store at lumang signage lang ang nakita ko. Sa isang tindahan, may nakasabit na kalendaryo. Lumapit ako at napatingin. Agosto 2012, nanlaki ang mga mata ko. Imposible, 2025 na dapat ngayon. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko hanggang sa maisip ko ang nangyari kagabi. Yung preno ng kotse na biglang bumigay, yung nakakasilaw na ilaw, at pagkatapos, dilim. Baka nananaginip lang ako, bulong ko. Halos ayaw paniwalaan ang nakikita. Pero habang naglalakad, napansin ko pa ang ibang kakaiba. Mga estudyanteng naka-uniform na dati ko lang nakikita sa lumang litrato ng eskwelahan. Billboard ng paborito kong soft drink na hindi na ini-endorsong na ngayon at presyo ng pamasahe sa jeep na ₱9 lang. Lalo akong kinabahan. Kung totoo nga ito, kung totoo na nasa nakaraan ako, ibig sabihin ba buhay pa si Adrian at wala pang nangyayaring aksidente sa kanya? Bigla kong naalala ang araw na namatay siya. Yung mismong gabi na hindi ko siya nasamahan at yun ang huling beses na nagkausap kami. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung paano, pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, handa akong baguhin ang lahat para mailigtas siya. At sa unang pagkakataon mula kagabi, naramdaman kong may dahilan kung bakit ako nandito. Kinabukasan, maaga akong nagising sa maliit na kwarto ng inuupahan ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron kagabi.
Parang basta na lang naglakad ang mga paa ko at may landlady na nagsabi, "Sakto, may bakanteng kwarto kami." Para bang may kamay ng tadhana na gumagabay. Habang nakahiga, pinag-iisipan ko kung paano ko haharapin si Adrian. Sa panahong ito, hindi pa kami magkakilala. Hindi niya alam na sa hinaharap, kami ang magiging magkabilang mundo ng isa't isa at siya rin ang magiging pinakamalaking sakit sa puso ko. Pero ngayon, may pagkakataon akong baguhin ang kwento. Nag-ayos ako, sinuot ang simpleng damit na nabili ko kahapon at lumabas ng boarding house. Doon ko nakita ang building ng universidad na dati naming pinapasukan. High school pa kami nito at kung tama ang alaala ko, sa oras na to, madalas siyang nagbubusog ng tiyan sa karinderya sa tapat ng campus bago mag-lecture. At hindi ako nagkamali. Doon siya, nakaupo sa maliit na mesa, kumakain ng tapsilog, naka-uniform at may earphone sa tainga. Halos madapa pa ako sa paghakbang nang makita ko ang pamilyar na ngiti niya. Huminga ako ng malalim. Ito na to. Nilapitan ko siya at kunwari naghanap ng mauupuan. Ah, excuse me, pwede bang makishare ng table? Puno na kasi, sabi ko, pilit na kalmado. Tumingala siya at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, muli akong sinalubong ng mga mata niya, pero wala ni kaunting pagkilala roon. Ah, sure. Tipid niyang sagot, sabay tulak ng tray niya para bigyang espasyo ako. Umupo ako at inabot ang plastic na baso ng tubig sa harap ko. Pinagmamasdan ko siya ng palihim habang kumakain siya. Sa isip ko, iniipon ko ang mga alaala namin sa hinaharap na hindi pa nangyayari sa kanya. Pero kailangan kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng magsabi agad ng totoo. Kailangan dahan-dahan para hindi siya lumayo. Anong course mo? Tanong ko para mabasag ang katahimikan. Engineering, sagot niya, diretso pa rin sa pagkain. Ikaw? Ngumiti ako. Let's just say, I'm here to make sure you finish it. Napatigil siya, napatingin sa akin na para bang nagtataka sa sinabi ko. At doon ko lang na-realize, baka nasobrahan ako ng cryptic sa unang pagkikita namin. Pero wala na. Nagsimula na akong baguhin ang kwento niya. Mula noong araw na yon, halos araw-araw ko ng aksidenteng nakakasalubong si Adrian sa campus. Minsan sa library, minsan sa canteen, minsan naman sa ilalim ng malaking acacia tree kung saan siya madalas magpahinga tuwing vacant. Hindi ko alam kung ako lang, pero parang nagsisimula na rin siyang masanay sa presensya ko. Kahit hindi kami magkasama palagi, may mga tingin at ngiti na siyang ibinibigay na parang sinasabi, okay lang na nandito ka. Pero hindi ko rin maiwasang madulas minsan. Isang hapon sa library, nakatulog siya habang nakasandal sa mesa. Wala akong malay na napabulong ako ng, ang hilig mo talagang matulog sa library kapag may quiz, Maklara. Nag-angat siya ng ulo, nakakunot no. Ha? Paano mo alam na may quiz ako, Maklara? Kinabahan ako. Ah, kasi engineering ka, di ba? Usually ganitong oras may quiz kayo. Buti na lang tumango siya at hindi na nag-usisa. Pero hindi doon natapos. May isang gabi na naglalakad kami palabas ng campus dahil pareho kaming gabi natapos ang klase. Nadaanan namin ang isang kalyeng madilim at may aso na biglang tumahol. Bago pa siya makapagsalita, napasigaw ako ng, takbo, kakagatin ka niyan. Lagi ka kasing tinatarget ng mga aso. Napatigil siya. Lagi? Napangiti ako ng pilit. Wala, feeling ko lang. Pero ramdam kong nagtataka na siya. At sa loob-loob ko, kailangan kong mag-ingat. Dahil kapag nalaman niya agad ang totoo, nagaling ako sa hinaharap para baguhin ang kapalaran niya, baka tuluyang magbago ang lahat sa maling paraan. Habang naglalakad kami palabas ng campus, hindi ko mapigilang mapatitig kay Adrian. Wala pa siyang kaalam-alam sa kapalaran niyang nalalaman ko. Tawa siya ng tawa habang nagkukwento, parang wala lang sa kanya ang mundo. Bigla mula sa kabilang kalsada, may mabilis na rumaragas ang jeep. Nakatingin pa rin siya sa akin, hindi niya napapansin na siya'y nasa gitna na ng daan. Adrian! Sigaw ko sabay hatak sa braso niya. Muntik na siyang masagasaan. Napahinto kami sa gilid, parehong hingal. Grabe! Kung hindi mo ako nahila, bulong niya. Tumango lang ako pero sa loob-loob ko, nanlamig ako. Hindi pa ito yung aksidente na ikamamatay niya sa hinaharap, pero para bang sinabihan ako ng tadhana, mag-ingat ka. Isa lang ito sa mga pagkakataong pwede mo siyang mailigtas. Pero hindi habang buhay.
Pagkatapos ng insidenteng iyon, halos hindi na ako mapakali. Habang nagkaklase kami, nakikinig lang ako sa boses ni Adrian, pero ang utak ko abala sa pag-iisip. Paano ko mababago ang lahat? Paano ko maiiwasang dumating ang 2025 na iyon? Kung saan wala na siya, hindi ko siya pwedeng sabihan ng totoo. Una, baka isipin niyang nababaliw ako. Pangalawa, baka bigla siyang maging sobrang maingat at mabago ang lahat sa paraang hindi ko kayang kontrolin. Kaya nagsimula akong magmasid. Sa bawat araw, sinusubukan kong tandaan kung sino-sino ang nakakasama niya, kung saan siya madalas pumunta, at kung may mga pangyayaring maaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Uy, parang tahimik ka ngayon, sabi niya isang hapon habang sabay kaming kumakain sa cafeteria. Ngumiti lang ako. Pagod lang. Pero sa loob-loob ko, nagbibilang ako ng araw. Bawat segundo na kasama ko siya, isa iyon sa mga segundo na kailangan kong gamitin para iligtas siya. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa inuupahan kong apartment, dahan-dahan kong isinulat sa isang maliit na notebook ang lahat ng mga bagay na alam ko mula sa hinaharap. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa campus. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na may mangyayari ngayong araw na hindi ko pwedeng palampasin. Habang papunta ako sa classroom, nadaanan ko si Adrian sa may gate, nakikipag-usap sa kaibigan niyang si Marco. Nakakunot ang noo ni Marco at tila may binabalak sila. Pare, mamaya 9:00 ng gabi sa lumang tulay, may gagawin lang tayo. Nanlamig ako. Sa hinaharap, alam kong ang lumang tulay ay isang delikadong lugar. Doon nagsimula ang lahat. Lumapit ako agad. Adrian, anong meron mamaya? Tanong ko. Pilit na kalmado ang boses. Ngumiti lang siya. Wala to, huwag ka mag-alala. Pero kilala ko ang ngiting iyon. Iyon ang ngiting may tinatago. Pagkatapos ng klase, sinundan ko siya mula sa malayo. Naglakad siya papunta sa isang maliit na garahe kung saan nakaparada ang motorsiklo niya. Doon ko naisip ang unang plano. Kung masira ang motor, hindi siya makakapunta sa tulay. Habang nakatalikod siya at abala sa pakikipag-usap sa mekaniko, dahan-dahan akong lumapit at inalis ang susi mula sa bulsa ng jacket niya. Adrian! Sigaw ni Marco mula sa labas. Bilisan mo! Tumalikod si Adrian, pero nakangiti lang ako at kumaway, parang wala lang. Uy, nakasalubong kita, sabay na tayo pa uwi. Hindi niya alam, nakatago na sa bulsa ko ang susi ng motor niya. At nang gabing iyon, habang ako ay nakahiga, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may nausog akong piraso ng kasaysayan. Kinabukasan, akala ko ay maayos na ang lahat. Wala akong nabalitaan na pumunta si Adrian sa lumang tulay, kagabi, kaya't buo ang loob ko na ligtas na siya. Pagdating ko sa campus, nakita ko siyang masigla at nakangiti, parang walang anumang masamang nangyari. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ayos, nabago ko na ang nangyayari. Pero habang nasa koridor kami, biglang dumating si Marco, hingal na hingal at may galos sa mukha. Pare, may nangyari kagabi, sabi niya, halos hindi makahinga. Kinabahan ako. Ano? Tanong ko agad. Si Ken, yung isa sa tropa natin, siya yung nagpunta sa tulay. Nagkaroon ng gulo, nahulog siya. Nasa ospital ngayon, critical. Parang may malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Oo, nailigtas ko si Adrian. Pero sa halip, ibang tao ang nadamay. Habang nakatingin ako kay Adrian na nag-aalala para kay Ken, pumasok sa isip ko ang isang mabigat na tanong. Sa bawat pagbabago ko ba sa nakaraan, may kapalit na masisira? At sa gilid ng mata ko, nakita ko ulit ang kakaibang liwanag sa paligid. Tulad noong unang beses na bumalik ako sa nakaraan, para bang may nagsasabi sa akin, hindi pa tapos ang pagsubok na ito. Maghapon akong tulala. Habang nasa klase, paulit-ulit lang sa isip ko ang nangyari kay Ken. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na ligtas si Adrian o matatakot dahil may ibang nadamay kapalit nun. Pag-uwi ko, dumaan ako sa ospital para kamustahin si Ken. Pagpasok ko sa kwarto, halos mabura ang kulay sa muka ko. Nandoon ang nanay ni Ken, umiiyak habang nakatingin sa anak niyang walang malay. At sa tabi niya, may isang matandang babae na hindi ko kilala, pero nakatingin sa akin na para bang alam niya ang lahat. Hindi lahat ng binabago mo, mabuti ang magiging resulta. Mahina pero malinaw niyang sabi. Napatingin ako sa kanya, gulong-gulo.
Sino po kayo? Ngumiti siya, pero malamig ang dating. Sabi ko na nga ba't ikaw ang pinili, pero hindi ka pa handa. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod siya at lumabas. Parang wala siyang iniwang bakas, ni pangalan man lang. Pero isang bagay ang malinaw. May ibang tao na nakakaalam kung bakit ako bumabalik sa nakaraan. At sa unang pagkakataon, kinilabutan ako hindi dahil sa nangyari, kundi dahil baka hindi ako ang may kontrol dito. Pagmulat ko, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng araw na tumatama sa muka ko. Napatingin ako sa paligid. Hindi na ito yung campus noong 2012. Mas moderno na ang paligid. Mas marami ng establishmento. Napansin ko ang mga estudyanteng nagmamadaling pumasok sa isang bagong tayong gusali na hindi ko kilala. May dumaan na jeep at doon ko nakita ang isang malaking karatula. Maligayang pagdating, 2018. Nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin, 6 na taon ang lumipas mula sa huli kong pagbabalik. Kung noong una ay high school pa si Adrian. Sinundan ko siya mula sa di kalayuan. Takot na baka bigla siyang maglaho kung lalapitan ko agad. Nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Doon ako sumunod, ngunit nanatili sa isang mesa malapit sa bintana. Habang nag-o-order siya, pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya. Mas maamo na ang mukha niya, pero may kung anong bigat sa mga mata, parang may iniisip na malalim. 7 na taon mula ngayon, mamamatay ka. Bulong ko sa isip ko. Nanginghinig ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya nang hindi ako magmumukhang baliw. Pag-upo niya, binuksan niya ang kanyang laptop. May napansin akong dokumentong nakabukas. Project Proposal, Bridge Expansion 2025. At doon ko naalala, ang aksidenteng ikinamatay niya ay nangyari sa tulay na iyon. Tumayo ako, huminga ng malalim, at naglakad papalapit sa mesa niya. Ngayon, magsisimula na akong baguhin ang kasaysayan. Hi, Adrian, di ba? Bati ko, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Napatingin siya mula sa laptop niya. Medyo nagtataka. Oo, magkakilala ba tayo? Ngumiti ako ng pilit. Medyo. Dati tayong magka-schoolmate sa Matthews National High School. Siguro di mo na maalala dahil ang tagal na nun. Bahagya siyang nag-angat ng kilay, pero tinangguan din ako. Baka nga. Medyo mahina ako sa mukha eh. So, anong ginagawa mo dito? Umupo ako sa tapat niya. Pinipigilan ang sarili kong titigan siya ng matagal. Nag-aaral lang din, pero curious ako. Anong ginagawa mo? School project. Proposal para sa bridge expansion sa may Riverside. Napalunok ako. Ayun na nga. Bridge. Sigurado ka bang safe yon? Tumawa siya ng mahina. Oo naman. Engineers na ang bahala doon. Excited na ako kasi malaking project to. Baka magamit ko sa future career ko. Pilit kong itinago ang kaba sa ngiti ko. Minsan kasi, habang papalabas ako ng coffee shop, naramdaman kong nagsisimula ng gumulong ang pagbabago. Pero hindi ko alam kung tama ba ang paraan ko o baka mas lumala lang ang mangyayari. Kinabukasan nasa library ako. Nagre-research tungkol sa mga nangyari sa tulay na binanggit ni Adrian. Habang binubuklat ko ang mga lumang pahayagan, may boses akong narinig sa likuran. Uy, ikaw pala ulit. Napalingon ako. Si Adrian. Naka-hoodie siya at may hawak na 2 tasa ng kape. Naalala ko yung sinabi mo kahapon, dagdag niya. Napakislot ako. Alin? Yung tungkol sa mga tulay na hindi lahat dapat tinatawid. Umupo siya sa tabi ko. Inislide sa harap ko ang isang tasa ng kape. Weird lang kasi, kagabi may nabasa akong report na may hairline crack na raw sa tulay na yon. Hindi pa public pero nakita ko sa group chat ng project team. Parang coincidence na sinabi mo yon. Mumiti ako, pilit na pinapakalma ang kaba ko. Siguro instinct lang. Pero halata sa mga mata niya na hindi lang siya basta naniniwala. May halong curiosity at parang gustong mas makilala ako. Alam mo, sabi niya habang nakasandal sa upuan, parang gusto kitang makausap patungkol doon. Para bang may alam ka na hindi ko alam. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang bumalik ako sa nakaraan, naisip ko,
Baka may pag-asa nga akong mabago ang lahat. Lumipas ang ilang araw at mas madalas na kaming nagkikita ni Adrian. Minsan sa kantin, minsan sa library, minsan bigla na lang niya akong sasalubungin sa hallway. Hindi ko alam kung dahil lang sa curiosity niya o dahil may kakaiba na siyang nararamdaman. Pero ramdam kong mas lumalapit siya sa akin. Isang hapon, habang palabas ako ng campus, biglang bumuhos ang ulan. Nagmamali akong tumakbo papunta sa waiting shed nang bigla akong may narinig. "Clara!" sigaw ni Adrian. Nakatakbo siya papunta sa akin. Basang-basa rin. May hinahabol siyang hininga. "Adrian!" Bumuntong hininga ako. Minsan, may mga lugar na mas mabuting iwasan kahit pa sigurado kang kaya mo. Nakunot noo niya. "May nangyari ba sa'yo dun dati?" Umiling ako. "Hindi sa akin, pero may kilala ako na halos hindi na nakauwi dahil sa tulay na yon." Lalong tumindi ang pagkakatig niya sa akin. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, dumating ang jeep. Sumakay ako agad. Iniwan siyang nakatayo sa ulan, halatang puno ng tanong sa isip. Sa loob ng jeep, kumakababog ang dibdib ko. Pakiramdam ko, nagsisimula ng mabago ang takbo ng kwento niya. Nabukasan, maaga akong pumasok sa campus. Wala pa masyadong tao, kaya naglakad-lakad muna ako sa paligid. Tahimik lang lahat hanggang sa mapansin ko si Adrian, nakaupo sa bench malapit sa gym. May hawak na thermos ng kape. Paglapit ko, agad siyang ngumiti pero halatang may bumabagabag. "Clara, may weird lang akong naramdaman kagabi," panimula niya. Umupo ako sa tabi niya, kunari walang alam. "Weird? Paano?" Yumigop muna siya ng kape bago sumagot. "Yung sinabi mo tungkol sa tulay, ewan ko kung bakit, pero kagabi nanaginip ako. Parang andun ako sa tulay na yon. Tapos may malakas na ulan, madulas yung kalsada, at tumigil siya saglit, kara nahihirapan magpatuloy. May sumabog na gulong ng sasakyan. Kinabahan ako, pero pilit kong itinago. "Siguro, stress ka lang sa project," sabi ko, pilit na binabaan ang tono ng boses ko. Umiling siya. "Hindi kasi sa panaginip na yon, parang totoo. Ramdam ko yung takot. At alam mo kung ano mas weird?" Tumingin siya diretso sa akin. "Nandun ka rin. Parang nanlamig ang kamay ko. Kung dati, siya lang ang nasa tulay sa araw ng aksidente. Na yon, nagsisimula na siyang makakita ng ibang detalye. Mga bagay na hindi ko pa sinasabi." Mumiti ako ng tipid. Baka naman panaginip lang talaga. Simula nung araw na yon, napansin kong nagiging iba ang mga kilos ni Adrian. Kung dati, sanay siyang mag-shortcut pa uwi gamit ang kalsadang malapit sa tulay, ngayon ay mas madalas na siyang dumadaan sa mas mahabang ruta. "Traffic doon sa kabilang daan," sabi niya minsang magkasabay kami pa uwi. Tumango lang ako, pero sa loob-loob ko, parang may kaunting ginhawa sa dibdib ko. Isang maliit na pagbabago na maaring magligtas sa kanya. Pero hindi lang yon ang napansin ko. Mas naging malapit din kami sa isa't isa. Madalas na niya akong yayain mag-aral sa library. Sabay kumakain kami sa maliit na karinderya sa tapat ng school. Minsan nga, tinutulungan niya pa akong magdala ng gamit kahit hindi ko hinihingi. Isang gabi, habang magkasama kami sa may waiting shed, biglang bumuhos ang ulan. Tumabi siya sa akin, sabay sabi, "Alam mo, Clara, parang matagal na kitang kilala. Hindi lang mula nung nagkakilala tayo ulit dito sa college." Napakagat ako sa labi. Alam kong tama siya. Dati nga kaming magka-schoolmate bago ako mapunta sa nakaraan. Pero hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. "Siguro dahil pareho tayo ng vibes." Sagot ko, pilit na nakangiti. Mumiti rin siya, pero halatang nag-iisip. At habang tinitingnan ko siya, may naisip ako. Hindi sapat na mailayo ko lang siya sa tulay sa araw ng aksidente. Kailangan kong siguraduhin na kahit anong mangyari, hindi siya mapapadpad doon. Isang hapon, nagkayayaan ang barkada ni Adrian na mag-basketball sa covered court sa kabilang bayan. Nagkataon, ako rin ay nasa parehong lugar para mag-research sa library ng universidad doon. Habang naglalakad ako pa uwi, nakasalubong ko si Adrian na pawis, may hawak pang bola. "Uy, sabay na tayo," sabi niya.
Pero napansin ko ang direksyon ng daan na tinatahak niya. Pamilyar. Mula doon, alam kong diretso iyon sa tulay kung saan mangyayari ang aksidente niya sa hinaharap. Alam mo, may bagong milk tea shop sa kabila. Libre ko na lang para maiba naman ruta natin. Milk tea, alam mo namang hindi ako mahilig. Pero ako mahilig, putol ko, sabay hila sa braso niya. Medyo nagulat siya, pero sumama pa rin. Habang naglalakad kami palayo sa tulay, parang gumaan ang pakiramdam ko. Kahit simpleng pag-iwas lang, alam kong nakakaiwas kami sa kapahamakan. Hindi niya alam, pero ilang minuto lang, matapos kaming lumiko sa ibang kanto, isang truck ang sumalpok sa dalawang sasakyan sa mismong kalsadang tinatahak sana namin. Tumitibok ng sobrang bilis ang puso ko habang hinahanap si Adrian. Alam ko na ang lugar. Nakita ko ito sa mga alaala at kwento. Isang matarek na kalsada sa gilid ng tulay kung saan dumadaan ang truck na mabibigat ang karga. Nang marinig ko ang malakas na ugong ng makina, alam kong yun na yun. Mula sa di kalayuan, nakita ko si Adrian, nakasakay sa motor niya, papunta sa direksyon ng panganib. Adrian! Sigaw ko. Halos mabasag ang boses ko. Delingon niya ako. Kita sa mukha niya ang gulat at pagtataka kung paano ko siya nakita doon. Wala na akong oras magpaliwanag. Tumakbo ako at tinulak siya sa gilid bago dumaan ang malaking truck. Narinig ko ang malakas na preno at galit na bisena ng driver. Pareho kaming hingal na hingal sa gilid ng kalsada. Ano bang ginagawa mo dito? Sigaw niya, halong galit at gulat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko natapos kasi bigla akong nahilo. Bumigat ang hangin. Parang may humahatak sa akin pabalik. Pero bago tuluyang dumilim ang paningin ko, nakita ko si Adrian. Buhay. Pero may sugat sa braso at may dugo sa gilid ng muka. At sa di kalayuan, may isa pang sasakyan na mabilis na papalapit. Nang lumapit ang sasakyan, wala na akong magawa kundi pumikit. Ramdam ko ang malamig na hangin, ang bigat ng dibdib ko, at ang kakaibang paghila mula sa paligid, na para bang may puwersang humahatak sa akin, palabas ng mundong kinaroroonan ko. Pagdilat ko, hindi na kalsada ang nakikita ko, kundi ang kwarto ko. Mabilis akong bumangon, hingal na hingal, pawis na pawis. Panaginip lang ba yon? Bulong ko sa sarili ko. Pero nang hawakan ko ang kamay ko, may bakas ng dugo. Hindi ko alam kung sa akin o sa kanya. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko. Petsa, Agosto 14, 2025. Iyon ang araw na alam kong dapat mangyari ang aksidente. Kinakabahan akong nagbukas ng balita sa phone, pero wala akong makita. Tahimik. Walang headline tungkol sa kanya. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Pagsagot ko, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Clara? Mahinang tawag. Nanlamig ako. Parang huminto ang oras sa pagitan ng bawat hinga ko. Clara, ikaw ba yan? Ulit ng boses sa kabilang linya. Hindi ako makasagot agad. Adrian. Halos pabulong kong sambit. Tahimik. Wala akong marinig sa loob ng 3 segundo. Hanggang sa bigla siyang huminga ng malalim. Pwede ba kitang makita ngayon? Doon tuluyang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong sinuot ang unang jacket na nadampot ko. At halos liparin ko ang daan papunta sa lugar na sinabi niya. Isang maliit na cafe sa may kanto. Pagdating ko, nakatalikod siya. Nakatingin sa labas ng bintana. At doon ko napansin. Walang benda sa ulo. Walang sugat. Buhay na buhay siya. Pero may kakaiba. Parang mas seryoso ang mga mata niya. At mas malamig ang boses nang magsalita siya. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, Clara. Pero nagbago ang lahat. Nanlamig ako. Ibig sabihin, umiling siya. Oo, buhay pa ako. Pero may kapalit. Bago ko pa siya matanong, binunot niya mula sa bulsa ang isang lumang Polaroid photo. At nang makita ko kung sino ang wala na sa litrato, doon ko lang napagtanto kung sino ang nawala kapalat ng buhay niya. Napatingin ako kay Adrian. Nanlalamig pa rin ang mga kamay ko habang hawak ang Polaroid. Adrian, paano mo nalaman? Tanong ko. Halos hindi makalabas ang boses. Umugot siya ng malalim na hininga. Clara, hindi mo siguro alam, pero bago mangyari ang aksidente,
May mga panaginip na akong paulit-ulit. Mga panaginip na malinaw ang mukha mo, pero mas bata. Nakikita-kita sa ibang lugar, ibang panahon. Nung una, akala ko guni-guni lang, pero sobrang totoo. Panaginip lang yon, Adrian. Pilit kong pagdatangi, pero ramdam kong nanginginig ang boses ko. Umiling siya. Hindi lang panaginip, Clara. Bawat detalye ng suot mo, ng mga sinabi mo noon, tumugma sa nangyari sa buhay ko, bago magbago ang lahat. At ngayong buhay pa ako, berkalik ka sa nakaraan, para pigilan yung aksidente. Parang nabunutan akong tinik, pero sa parehong oras, lalo lang akong kabado. Kaya mo rin ba, hindi ko na tinapos ang tanong. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Hindi, pero alam ko kung sino ang nagdala sa'yo doon. Nanlamig ang batok ko. Adrian, anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, pero may lungkot sa mata niya. May isang taong nagbayad para mabago ang kapalaran ko. At kilala mo siya. Parang biglang lumiit ang paligid ko nang marinig ko yon kay Adrian. Ano? Sino? Halos pabulong kong tanong. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa lupa na parabang inaalala kung paano sasabihin. Si Lola Felisa, sagot niya sa wakas. Nanlaki ang mga mata ko. Lola Felisa, yung kapitbahay niyo dati na mabait sa'yo? Tumango siya. Oo, pero hindi lang siya basta matanda sa kanto. Isa siyang tagapangalaga. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan meron siya. Pero siya ang nagsabi sa akin noon na, huwag kang mag-alala. Darating ang taong magbabago ng kapalaran mo. Akala ko biro lang. Hanggang sa makita kitang muli at naiwasan ko ang aksidente. Napatigil ako. Biglang sumagi sa isip ko ang isang eksenang halos nakalimutan ko na. Noong nasa nakaraan ako, may isang matandang babae na nakatitig lang sa akin mula sa gilid ng kalsada. Parang alam na alam kung sino ako. Adrian, nakita ko siya noon. Noong nasa nakaraan ako, pero hindi siya nagsalita. Mumiti si Adrian, pero halatang may bigat ang iniisip niya. Kaya nga takot ako ngayon, Clara. Kasi sabi niya, bawat pagbabagong ginagawa sa kapalaran ay may kapalit. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Anong kapalit? Tanong ko, halos hindi na humihinga. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Hindi niya sinabi, pero baka malapit na nating malaman. Ang noo niya, halatang mabigat ang balita. Clara, Adrian, malungkot niyang simula. Si Lola Marina, wala na. Natahimik kami pareho. Si Lola Marina, ang lola ni Adrian na nagpalaki sa kanya. Naguguluhan ako, hanggang sa lumapit si Lola Felisa at dahan-dahang sinabi ang totoo. Kaibigan ko ang lola mo, Adrian. Matagal na kaming magkaalaman ng tungkol sa kapalaran mo. Nang makita niyang may nagbago dahil kay Clara, nagmakaawa siya sa akin. Hingin sa kapalaran na kunin na lang ang buhay niya kapalit ng sayo. Parang sumabog ang dibdib ni Adrian sa narinig. Napatitig siya sa lupa, habang dumadaloy ang Hindi ko man lang siya nayakap bago. Garalgal na bulong ni Adrian. Bago tuluyang bumigay at napahagulgol. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang bigat ng kapalit ng pagbabalik niya sa buhay. At alam ko, habang buhay na naming dadalhin ang alaala ni Lola Marina. Isang linggo matapos ang masakit na balita, nagtipon-tipon ang lahat sa maliit na sementeryo sa bayan. Maulap ang langit, parang nakikiramay din sa pagkawala ni Lola Marina. Tahimik lang kami ni Adrian habang papalapit sa puntod. Nakasalubong namin si Lola Felisa. Hawak-hawak ang isang maliit na kahon, nayari sa kahoy. Matapos ang dasal, isa-isa nang lumapit ang mga tao para mag-alay ng bulaklak. Nang si Adrian na ang lumapit, lumuhod siya sa tabi ng puntod. Pinagmasdan niya ang larawan ng lola niya na nakangiti pa rin kahit sa litrato. Salamat la, mahina niyang bulong bago niya inilapag ang hawak niyang puting rosas. Pagkatapos, lumapit si Lola Felisa at iniabot si kahakan niya ang kahoy na kahon. Ito, iniwan niya para sayo. Sabi niya, huwag mo lang bubuksan hanggat hindi ka handa. Kinuha ni Adrian ang kahon, nanginginig ang kamay. Ano po ito? Ngumiti ng malungkot si Lola Felisa. Sikreto niyong dalawa. Basta, kapag dumating ang oras, maiintindihan mo kung bakit. Tahimik kaming umuwi. Sa biyahe,
Pinipisil-pisil lang ni Adrian ang kahon. Parang ayaw niyang bitawan. Alam ko, may mabigat itong laman. Hindi lang basta gamit, kundi alaala at mensahe mula sa taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Sa gabing yon, bago kami matulog, tinitigan niya ang kahon. Pero sa halip na buksan, inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi pa ngayon, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong laman noon, pero sigurado ako, isang araw bubuksan niya yon, at doon niya tuluyang mararamdaman ng tunay na halaga ng ginawa ng kanyang lola. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, natupad na ang hiling ko kay Felisa. Alam kong malayo pa ang mararating mo, at ayokong matapos agad ang iyong kwento. Kung kapalit nito ay ang huling hininga ko, handa ako. Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang para sa taong mahal mo, kundi para sa lahat ng taong handa mong ipaglaban. Ingatan mo si Clara. Kung alam mo lang, mas malaki ang papel niya sa buhay mo kaysa sa inaakala mo. Napahawak si Adrian sa pendant. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mata at mahigpit akong niyakap. Clara, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon. Hindi ko na rin napigilan ang luha ko. Hindi ko rin kakayanin kung nawala ka. Habang magkahawak kami ng kamay, napatingala si Adrian sa langit. Parang doon siya nakikipag-usap sa kanyang lola, na kahit wala na, nananatiling gabay sa kanya. At sa puso naming dalawa, malinaw ang isang bagay. Minsan, kailangan mong bumalik sa nakaraan para mas lalo mong pahalagahan ang kasalukuyan. Ilang linggo matapos ang libing ni Lola Marina, habang nag-aayos ako ng lumang aparador sa bahay nila Adrian, may nahulog na maliit na notebook. Nang buksan ko, may nakasulat na patsa, Marso 15, 2012. Kinilabutan ako. Yun ang mismong araw na napunta ako sa nakaraan. May nakasulat na mensahe. Kung sakaling mabasa mo ito, Clara, ibig sabihin, nagtagumpay ka. Tandaan mo, wala sa oras o panahon ng sukatan ng pagmamahal, kundi sa handa kang gawin para sa taong mahal mo. Napatingin ako kay Adrian, na abala sa paghahanda ng merienda sa kusina. Hindi niya alam na matagal na pala niyang lola ang nagplano ng lahat para magtagpo kami. Sa tamang oras. Mumiti ako, sabay bulong sa hangin. Salamat, Lola. Hindi mo lang siya nailigtas. Binigyan mo rin kami ng bagong simula.